Pansamantalang napatigil ng mga taga-Mayhalige ang tangkang demolisyon sa kanilang komunidad. Bakit nga ba makatarungan ang kanilang paninirahan sa lugar? Alamin sa aming ulat. Meron kaming karapatan na ipaglaban namin ang pananatili namin dito sa aming sinilangan ng Mayhalige. Matagumpay na dinepensahan ng mga residente ng Mayhalige Street sa Maynila ang kanilang komunidad laban sa tangkang i-demolish ang kanilang mga kabahayan noong May 26. Dahil sa pagbarikada ng mga residente rito, nabigo nila ang demolition team, kapulisan at mga bumbero na palayasin sila. Nagbaba rin ng temporary restraining order ang Manila Regional Trial Court para itigil ang demolisyon ng 20 araw. Isa si Teacher Lina sa mga lumalaban para pigilan ang tangkang demolisyon sa Mayhalige. Pagkapanganak ko dito na, pinanganak ako 1957. Pero ang bahay namin, ayan makikita mo, nakatirik na ito ng 1936. Isa ito sa pinakamatandang bahay na itinirik dito. Nandito na yung kabuhayan ng lahat sa amin. Yung mga bata nagsisipag-aral. Hindi kami basta pwedeng alisin dito kasi meron kaming ipinaglalaban. Aabot sa 400 pamilya ang apektado ng planong demolisyon sa komunidad. Dahilan ng pagpapalayas ay ang pagbili raw ng Ethan Realty Corporation sa lupang tinitirahan ng mahigit 1,000 residente. Giit ng mga taga-Mayhalige, inilaban nila sa korte at sa katunayan nanalo sila laban sa kumpanya. Ganun na lang yung kaigtingan ng kagustuhan ni Sheriff na kami makaalis. Gayong wala naman siyang ipine-present sa aming notice for demolition. Wala namang offer din na relocation. Pero kung magkaroon man ng offer na bayaran, relocation, hindi pa rin po kami pumapayag. Makatarungan ang pag-iit ng mga taga-Mayhalige sa kanilang paninirahan, sabi ni Mimi Doringo ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay. Para sa kanya, hindi makatao ang demolisyon ng mga maralitang komunidad para lang bigyang daan ang malalaking negosyo, lalo na sa harap ng tumitinding kahirapan sa bansa. Pinapakita talaga nito na hindi nakapanig sa atin yung pamahalaan. Pag binalikan mo yung community, makikita mo na pupunta na lang sa mga dayuhan, sa mga negosyante. Wala tayong ibang aasahan kung hindi talaga yung sama-samang pagkilos ng bawat residente saan mang komunidad na may banta ng demolisyon. Para naman kay Teacher Lina, handa silang itirik muli ang barikada para ipaglaban ang kanilang karapatang manatili sa Mayhalige. Sa akin, hindi ko matanggap na kami ay professional squatter. May karapatan kaming ipaglaban ang aming sarili. Dahil ang kinakapitan namin dito ay kasaysayan. Ito si Adrian Puse, nag-uulat para sa Alam.